Service ngayong gabi. Today is June 10. Grabe, bilis na rin ng panahon. Ilang days na pumapasok yung estudyante. Parang 3 days na ano. Yung mga college, soon na soon. Amen. So, ayan po, muli palakpakan po natin ang ating kanyang welcome po natin. Ating po po ang Sunday. Ito, butigin po at palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay po ng ating Praise the Lord. Narinig po ba? Yes. Grasya at kabutihan mo sa amin. The middle of this week, O Diyos, and even every day sa buhay namin, patuloy kami na umaasa sa inyo, Panginoon. Dumidepende sa inyo, O Diyos. At patuloy sa aming devotion, sapagkat hangad namin ang inyo pong hindi po, Panginoon, mapulaan ang sanlibutan ito, bagkus magamit, Panginoon, sa inyo pong kalooban. Dalayan ko, Panginoon, ang inyo pong banal na pagpanguna, ang inyo pong banal na salita, siyang aming pong mapakinggan. Tumimo po sa aming puso, na ipamuhay namin sa araw-araw, O Diyos. Pangunahan mo po lahat ng mga naikinig sa simbahan, sa online, even sa amin dito sa lugar na ito. Salamat, O Diyos, sa buhay at hininga. Salamat sa pagkakataon na ito, Panginoon, na ilagay mo sa puso namin, Panginoon, sapat ikaw ang Diyos na buhay. Salamat, sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang parangal, sa pangalan ni Jesus we pray. Amen. Palapakan po natin si Lord. Praise the Lord. Ayan, sige po, malaya na po tayong maupo sa presensya ng Panginoon. At salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay, sa lahat ng mga kapatid po natin sa online, lahat ng mga kapatid natin sa church. And to God be the glory. Kumustahin mo yung katabi? Sabi mo, kumusta ka naman? Ayan, praise the Lord. So, isa pong mapagpalang Wednesday sa bawat isa sa atin. Amen. Pakitaas po yung kamay, yung excited, makinig ng Word of God. Amen. So, ang iba yata walang kamay. Ayan, salamat po sa lahat ng mga may kamay. So, this wonderful Wednesday, gusto ko lang po mag-share sa inyo ng mensahe na napapanahon sa kalagayan po natin. Amen. Sa mga panahon na ito na ang mga tao po ay masyadong natatakot, masyadong kinakabahan, nagkakampi-kampi, kakaroon po ng division,
nagkakaroon din po ng tinatawag umaasa tapos hindi naman maasahan, nag-aantay ng pangako pero hanggang ngayon wala pa namang nangyayari. So, may many things na nangyari sa panahon po natin ngayon. Then suddenly, while I keep on praying, so meron pong dalawang mensahe na nais ibigay ni Lord sa atin, and this is a combined message po na matututunan natin ngayon. This message is very important po sa pang-araw-araw po nating buhay. Amen. Ready na ba tayong makinig? Meron ba tayong outline sa church? Walang outline? Wala tayong outline sa TV? Next time po, lagyan natin ng outline. Okay? Meron ba, Nico? Wala. Meron ba si Nico? Ayan. Ang boses kasi ni Nico, wala po eh. Inulit namin, sorry po. So, meron po. Ayun pala. Okay, so, ang topic po natin ngayon is to God be the glory. It's all about desperate independent on God. So, yan po yung topic po natin ngayon. Amen po ba? Praise the Lord. Ito po yung consistent topic ng mga topic natin na previous Sunday and Wednesday. Ano nga ba yung outcome? Na-try nyo na ba maging desperate and dependent on God? Parang sa buong buhay mo talagang wala kang ibang inaasahan at walang ibang maaasahan sa buhay mo kundi tanging ang Diyos. Kaya dependent ka sa Kanya. Meron po bang ganon? Or na-experience mo and another thing sa buhay mo na marami kang mga inaasahan and then masyado ka dependent sa sarili mo and to the point you neglect God. And to the point you forget God. And then something horrible happened. Something may nangyari na hindi mo kayang depensahan. Hindi mo kayang isolve na problema. And then, ano po ang nangyari sa buhay mo? Amen. Alam nyo, dito ko po naintindihan at naunawaan, while reading from Old and New Testament Bible, marami pong mga taong talagang totoong desperate and dependent po sila sa Lord. But at the end of the day, hindi po sila pinabayaan ng Panginoon. Amen po ba? Meron ba sa inyong dati masyado ka dependent sa pera kasi marami kang pera, kasi pag iniisip mo, pag may pera, may possession, may mga tao kang nasa posisyon o nasa politika, pag meron sa'yo, parang feeling mo, parang matatag na ito, matibay na ito, para sa akin, enough na ito, I don't need anyone, I don't need anybody, importante, meron akong backup, meron akong sandalan, meron akong sandigan, at merong provision sa aking pangangailangan. And then suddenly, lahat yun nawala. Then very confusing kasi hindi mo na alam kung saan ka pupunta. If ever nangyari man po yun sa buhay mo noon or you're experiencing right now na parang ganong feeling, parang yung mga inaasahan ko, parang wala na. Amen. It's time to go back to God because kung meron man dapat hinahangad o hinahanap yung puso natin, yung buhay natin, dapat si Lord. Kung desperate ka man ngayon, amen po ba? Dapat si Lord ngayon. Kung gusto mo ng matatag, matibay, maaasahan, may pag-asa, amen, we need to depend on God. Sa ating introduction, ayan po, being desperate for God, ibig pong sabihin, having a deep hunger and longing for His presence. I think almost 1 month na akong nagpipreach ng topic nito na having deep hunger and longing for His presence. Especially yung nung last Sunday. And another thing, guidance and power. Amen po ba? So, maraming mga tao ngayon, yung kanilang desperation, it comes from things, comes from tao. What about puntahan natin na talagang doon tayo kay Lord, like si Moses, like si David, like si Daniel. Ang kanila pong desperation, yung talagang hinahanap nila doon talaga kay Lord, yung hunger nila, yung longing nila,
ay sa presensya ng Diyos and they keep on kneeling, praying, fasting, and then asking for the Lord's guidance. And after doing that a little while of sacrifice, then they got the power, the strength. Yan po ang isang being desperate for God. Amen po ba? Ibig sabihin, hindi ka re-rely to anyone, even to yourself. And another thing, being dependent on God means recognizing that apart from Him, we can do nothing. And that everything we need comes from Him. Yan. Every day, ilagay natin sa isip at puso natin yan, na once you decide to become dependent on God, iniisip mo every day that kung wala siya, wala kang magagawa. Although sa buhay po natin, we try many times na parang, ang dami ko namang nagawa. Amen po ba? But at the end of the day, sabi po dito, apart from Him, we are nothing. Alam nyo, lahat ng mga tao dito na nabubuhay sa lupa, mga 8 billion na ang tao dito, nagagawa nila yung gusto nila because of God's power, God's free will na binigay sa kanila, God's provision. Pero despite merong power, merong provision, merong strength, merong, kumbaga, lahat ng bagay pinagkaloob ng Diyos sa atin, but always rely on God. Always depend on God. Because at the end of the day, the Bible is very clear that apart from Him, we are nothing. Everything that we have today, ay sabi dito, galing yan po sa Kanya. So kung titingnan natin, yung estado natin as bilang mga mananampalataya at dapat ang mga tao ngayon, dapat desperate and dependent kay Lord ang tao po ngayon. Lalo na sa atin, sa bayan natin dyan sa Pilipinas or dito din po sa amin. Yung parang, kung titingnan natin, I study the situation, yung third world country saka first world country. Pareho eh. Pareho dapat. Yung third world country, kung titingnan pa natin, parang masyadong umaasa sa provision. Instead, umaasa dapat sa Panginoon. Amen po ba? Masyadong umaasa sa politiko, sa politician, na baka may ibigay na at least 20 kilos na bigas. Amen po ba? Instead, umasa sa Panginoon. Are you with me po mga kapatid? Yan yung third world country. Maglalagay ng isang leader, baka itong leader na ito maaasahan, ito yung pag-asa. Amen po ba? So lahat yun sila, paasa. Amen po ba? Ilan lang yung maaasahan. Kaya nagkakaroon ng people power, nagkakaroon ng mga pagre-rebuildi, because some promises are broken, or some na hindi nasusunod. So I'm not talking like personal, but I'm talking about the third world country. The first world country naman, na ito po ang nangyayari. The first world country, dahil everything is provided, medical bill is provided, educational is provided, malalaki ang sildo, malaki ang pera, amen? So, provided ang trabaho, andyan. Hindi na sila umaasa sa Panginoon. They're not desperate to long for God, to love God, and being loyal to God. And they don't want God to lead their life because everything is provided. And another thing, they are no longer dependent on God. They depend on the government. They depend on the leader because the leader, they'll think that the leader leads and provide everything. And the government is really good to provide for their needs. So yan po ang problema. Both side, yung first world country sa third world country, meron pong problema. Amen po ba? Pakisabi sa tabi, saang planeta ka ba belong? Ayan. Sa planeta ka ba? What a world. What a world. Di ba? So, before I go on. So, malinaw po ba? Whether kung saan ka nakaposisyon, merong problema doon. But ngayon po, I want you to gather everyone, whether you are in position sa first world country, or third world country, or ang sabi mo, I created my country. I want you to go back to God at maging desperate tayo lahat sa Kanya at mag-depend tayo sa Kanya. Kasi once you are desperate and dependent on God, wala pong discouragement.
Walang nangyayaring disappointment. Walang nangyayaring devastation. Why people right now are so devastated, disappointed, discouraged? Because they'll trust on people. They'll trust on politician. Instead, nagtitiwala. Tapos nga po yung mga nagtitiwala dyan sa Panginoon. Amen. Yung fully dependent ka talaga sa Diyos. Yung fully dependent. Alam nyo ngayon, wala tayong ibang maaasahan na nagsasalita kundi ang Panginoon. Amen po ba? Nowadays. Are you with me po? Hello? Amen. Kahit nga yung boyfriend mo, amen, siguro din mong nagsasalita yan as speaker ng Lord. Kahit asawa minsan, kahit anak. I want to make sure, itong mga verse na i-share ko po sa inyo, very helpful ito sa ating pong spiritual na buhay. Puntahan po natin yung key verses po natin in Psalms 31, verse 14 to 15a. Are you following po mga kapatid? Sa The Passion Translation, sabi po dito, I am desperate, Lord. I throw myself upon you. Ayan. Alam niyo yung meaning ng verse na ito? Yung pinapakita niyang, wala na ako pwedeng malapitan. Binubuhat ko na yung sarili ko. Talagang, Lord, sa'yo talaga ako. Meron ba kayong ganun? Yung parang, tumingin ka sa kanan, walang maasahan. Tumingin ka sa kaliwa, walang maasahan. Tumingin ka sa harapan, walang maasahan. Tumingin ka sa likod, walang maasahan. Ngayon, binuhat mo na ang sarili mong pataas. Lord, I throw myself upon you. I am desperate. Yung mga ganon, yung parang, alam mo na walang makakatulong sa'yo. Wala kang ibang maasahan. But you make an action. Lord, I throw myself upon you. For you alone are my God. Ikaw lamang ang aking Diyos. Pag sinabing God, Almighty, powerful, amen po ba? Anong kasunod sa verse 15? Sabi niya, my life, my every moment, sabi niya, my destiny, it's all in your hands. Nung nabasa ko itong verse nito, sabi ko, kaya pala okay yung buhay ko. Because I always recognize na, Lord, ang buhay ko nasa iyong kamay. Amen po ba? Every moment, every hour, my destiny, Lord, is in your hands. Ibig sabihin, hindi nakadepende sa buhay ko. Hindi ako nagre-rely sa sarili ko. But I always depend. Those desperate people kay Lord, yun yung matinding mag-depend kay Lord. Like si King David on this, the Passion Translation, he expressed himself, I am desperate. Wala na ako ibang pupuntahan. Sa'yo lang talaga, Lord, kasi ikaw lang ang Diyos ko. At malinaw na ang buhay nito, ang bawat minuto sa buhay ko, ang aking patutunguhan, ay hindi naman malayo sa iyo. Lahat ito nasa kamay mo. Kaya nga di ba sa Bible, sino yung nag-devotion na sa Diyos mo hanapin ang tunay na kaligayahan? Amen? Tapos pag nagka-boyfriend, nagka-girlfriend na, ano? Wala na kay Lord ang kanyang kaligayahan na sa kanyang asawa at boyfriend na. Wala nang devotion, wala nang prayer, wala nang simba-simba. Wala na because sabi niya, nahanap ko naman ito kay Lord eh. Yes, pero huwag kang lumayo sa nagbigay. Amen po ba? Huwag focus lang sa binigay. Amen po ba? Humingi naman ako ng ano. Yes, huwag ka dong mag-focus. Just focus on the one. Amen po ba? Ang maganda nito, ganito po. Before I go on sa second key verses po natin, ang maganda po nito, amen po ba? Ang dami nating kabiguan. Pero pag bumalik sa Diyos, amen po ba? Merong lesson learned tayo sa kabiguan na yun eh. At yung kabiguan na yun, yun ang magpapaalala sa atin. Na pag hindi tayo desperate kay Lord, tapos ang ating pong courage ay mula sa mga material o sa tao, at the end of the day, the truth is, we are discouraged. Maraming tao ngayon, very disappointed, very discouraged. Pero ngayon po, once you are desperate and dependent for God, wow, energetic ka. Amen po ba? Positive ka. Tignan mo yung katabi mo, energetic ba yan sa positive? Ayan. Pag hindi pa kasi yan, desperate and dependent kay God. Amen po ba? Psalms
62 verse 5 to 8 sa Good News Translation. Oh, I love itong area nito, itong verses na ito. 3 verses. Again, sabi po ng nagsulat nito, sabi niya, I depend on God alone. Amazing. Ganda ng verse. Sabi niya, I depend on God alone. Ang kagandahan po nito, ito'y testimony sa buhay niya. Siguro many times nung una, nung bata pa siya hanggang tumanda, hanggang naging hari, nagkapamilya, nagkaroon ng lahat. Pero sabi niya, I depend on God alone. Hindi ako dumidepende sa yaman ko, sa trono ko, sa pamilya ko, sa mga kasamahan ko, sa mga army that protecting me as a king. Sabi, hindi ako dumidepende doon. I only depend on God alone. Meron ba dyan sa inyo na talagang kay Lord ka dumidepende? Amen po ba? Dependent, napaka-dependent mo kay Lord. Are you with me po? At sabi niya, I put my hope in Him. And verse 6, He alone protects and saves me. He is my defender, and I shall never be defeated. Once you depend on thing o sa tao, ang outcome, magiging loser tayo. Talo. Pero pag nagdepende tayo sa Panginoon, maaasahan si Lord, iingatan tayo ng Diyos, ililigtas tayo ng Diyos. Amen. Remember, those who depend on God, God is their defense. Are you with me po mga kapatid? Are you with me? Those who depend on God, God is their defense. Amen. At sabi dito sa kasunod, I shall never be defeated. I remember si King David, every time mayroon siyang gagawin, especially kasi he was on war the time, every time may mga pagsubok, may problema sa buhay niya, bumabalik lagi siya sa Lord. Lagi siyang sumasangguni sa Panginoon. At ang amazing po, don't tell me na hindi sumasagot ang Lord. Minsan, ikaw lang at ako ang hindi makapag-antay sa sagot ni Lord. Pag sinabi ni Lord, wait a minute, matagal yan. Kasi sa Bible, yung 1,000 taon sa tao ay tila isang araw lang sa Lord. Amen po ba? Sabi ko kasi, wait a minute, bakit 40 na ako, wala pa akong asawa? Amen po ba? Malay mo, huwag kang magmadali kasi pag 41, makikita mo yung pinaka-the best na asawa, 40 pa lang nagmadali kasi 40 na daw siya. Tama po? Kasi sa mga single, singleness ends at 40. Di ba? Pero sa mga may asawa, life begins at 40. Amen po ba? Kaya magpo-40 na ako the coming months. Kaya mga kinakain ko na mga lambong na lang. Amen po ba? kasi masak. Anyway, that's out of topic. So, ang kasunod mo na verse 7, sabi po, my salvation and honor depend on God. Palaban po natin si Lord. Grabe, ang ganda po ng verse na ito. Ayan. My salvation and honor depend on God. He is my strong protector. He is my shelter. Wow, grabe. He is my strong protector. He is my shelter. Kaya sa bansang Pilipinas at ito sa bansang Canada, mapa first world o third world country, amen po ba? We need to depend on God alone. Amen po ba? Marami rin naman ako nakita ng isang first world country dahil hindi na dumidepende sa Lord kasi everything is provided. Some of them are homeless. Some of them are drug addicts. Some of them are no gods in their life. Walang Diyos ang buhay nila. And at the end of the day, some of them are not saved. They are lost. And verse 8, sabi po, trust in God at all times. Ito yung mga nagdidepende sa Lord, nagtitiwala sa Panginoon sa lahat ng panahon. Like si Meshach, Shadrach, Abednego, si Daniel, even to the point na sila ihuhulog na sa apoy, even si Daniel ipapakain na sa leon, but they'll trust on God at all times. And guess what happened? God
make a move. God's provide. God's protect. At the end of the day, those people who are desperate and dependent on God, at the end of the day, God, let me tell you this, God elevated them. Because sabi sa Bible in 1 Peter chapter 5 verse 7, therefore humble yourself under the mighty hands of God. Sabi niya, in due time, He will what? Exalted you. He will lift you up. So makikita natin, kung very desperate and dependent ka kay Lord, darating ang panahon, siya mismo ang mag-aangat sa iyo. Kapag kamay ng Diyos ang nag-angat sa mga taong desperado at nagtitiwala sa Kanya, sigurado mataas ang mararating nila. Pwede mo palapan po natin si Lord. And this is my prayer po sa atin lahat. This is my prayer po sa atin lahat. Don't just to focus on someone or somebody. But I want you to just fix your eyes on Jesus. Let your heart always welcome Him. Amen po ba? Maging desperate, independent tayo sa Kanya daily. Are you with me po? Meron pa ba akong kausap dyan, mga kapatid? Dito ako na-amaze. Even yung mga taong merong deeper relationship with God, like yung topic natin nung last Sunday, doon ako na-amaze eh. Mas lalo pa silang desperate, independent kay Lord. Ang topic na being desperate, independent kay Lord, hindi lang ito doon sa mga nawawala, mga walang-wala, or nasisiraan ng buhay. Hindi po. Hindi lang doon sa negative situation. Even in your positive and productive situation, the more you long to God, the more you love God, the more you defend on God. Ibig sabihin, nakakita na ba kayong tao na matinding ginagamit ng Panginoon? Alam niyo, sila yung mga talagang hindi sila nagtitiwala sa sarili nila o sa iba. Kundi talagang they are very desperate. They're very dependent sa Diyos. And guess what happened? Ano sinasabi nila? Not my might nor my power, but only the Lord. Amen po ba? Hindi sa katalinuhan ko, hindi sa kakayanan ko, hindi sa kayamanan ko. Amen po ba? Hindi sa kagwapuhan ko ay sumobra. Walang ganun. Hindi siya umaasa doon kasi yung mga ganyan temporary yan. Am I saying the truth, mga kapatid? So let me encourage everyone that daily be desperate and dependent with God. Dapat ganyan tayo. Kasi pagka ganyan na, hindi ka magyayabang kung anong merong material na bagay ang meron sa iyo. Pag ganyan ang meron sa puso at isip mo, hindi ka magyayabang kung gaano kalaki ang bahay mo, gaano kadaming sasakyan mo, how many degree ang natapos mo, or gaano kaganda ang nasa paligid mo, because you are always desperate and dependent on God. When I read my Bible, si King David is one of a person na talagang merong deepness na relasyon sa Panginoon. Kumbaga merong lalim ang kanyang relasyon sa Panginoon. Siya ang nakitaan ko ng matinding longing, matinding desperation, matinding dependency sa Panginoon. And guess what happened? Until the end of his life, sabi sa Bible, nagkaroon siya ng masaganang buhay, nagkaroon siya ng matinding leadership, nagkaroon siya ng legacy, na even si Lord, laging inaalala ng Lord yung buhay ni King David. Nasabi niya sa mga next generation ni King David, kung mamumuhay kayo like my servant David, sabi niya, I will bless you like my servant David. Wow! Anong ginawa ni David? Daily, he become desperate and dependent on God. Even nung nagkasala siya, nabulgar yung kasalanan niya, the more siya naging desperate and dependent kay Lord. And number one po, I like to share 3 things. Pabilisan lang. Praise the Lord. Number 1, desire God above all else. Sino po sa inyo ang andyan ngayon nakikinig? Yung mga taong may tatak ng desperate and dependent kay Lord, sila yung mga nagdi-desire sa Diyos above all else. Malalaman mo naman kung ang desire mo si Lord kasi siya ang inuuna mo.
Siya ang kinauuhawan mo. Siya ang hinahanap mo. Kumbaga, walang fulfillment, walang success sa ginagawa mo, walang joy in the absence of God. Kaya nga sabi sa Psalms 57 verse 4, I want you to follow this verse. Sabi niya, one thing sa New King James Version, one thing I have desired of the Lord. Totoo po, maraming mga tao ngayon lumalapit kay Lord. Ang dami nila. They're asking many things. Amen po ba? But this person na merong revelation, may vision, sabi niya, only one thing I have desired of the Lord, that I will seek. Kung meron siyang hinahanap sa Panginoon, itong one thing nito, I want you to seek this one thing. Sabi niya, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Ang ibig sabihin nito, isa lang ang hinahanap ko sa Panginoon, ang kanyang presensya. Masumpungan ko ang kanyang presensya. Sabi niya, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Maraming pong mga tao ngayon, they're seeking success outside the scriptures. They're seeking pleasures outside the kingdom of God. They're seeking partners outside the believers. I'm talking about boyfriend, girlfriend, o asawa. Hindi business partner. Amen. They're seeking job to someone or somebody they know na compromise. But si King David, yung one thing niya na kay Lord, doon niya hinahanap. Alam niyo yung one thing na hinahanap niya, inuuna niya, na desire niya, yung presensya ng Panginoon. At ang lacking doon, sabi niya, na hindi siya mawala, sabi niya, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Kaya nga si David, he died as a worshiper because he loved God. He worshiped God. He's always, yung mga, try nyo, worship team. Maging desperate kayo and dependent kay Lord while worshiping. Pag tumayo kayo sa harap, na hindi na kayo nakatingin sa tao. Amen po ba? Nakatingin na kayo sa Diyos. Doon kayo nag-worship. Sabi nga ng isang mentor ko, sabi niya, kung totoo kang worshiper, kaya mong mag-worship kahit mag-isa ka. Saan? In your devotion, nakaluhod ka. Kumakanta ka na, this is my desire. Do you remember that song? To honor you. Tama ba yung lyrics ko? Yung talagang kaya mo bang awitin yun na walang audience? Kasi ang totoong worship, no audience. Kasi pag may audience, it's not worship, it's performance. Amazing the truth, mga kapatid. When was the last time na kaya mong i-worship si Lord na mag-isa ka lang? Like, nasa bundok ka, nasa ilog ka, o sa paggising mo. When was the kaya mong ibigay yung puso mo? I call that heart of worship. Ayan po ba? Na matindi yung longing mo, desperation mo sa Panginoon, napaka-dependent mo kay Lord. Kaya si King David, sabi niya, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Ang iba, nawawala na sa gawain ng Panginoon. Once you desire the presence of God, hindi ka nawawala sa gawain ng Panginoon. Sino yung mga nawawala? Because they desire things outside the presence of God, like pleasures. Amen po ba? Ano pa? Like pera. The presence of God is way beyond the pleasures of this world, way beyond kaperahan, way beyond gold and silver. The presence of God must be our desire above all else. In Him sa buhay po na. Palapakan po natin si Lord. To God be the glory. Kaya lang, ang nakaka-experience lang ng presensya ng Panginoon, yung mga taong desperate, mga taong dependent, yan ang nakakaranas ng presensya ng Panginoon. Sila yung mga naghahangad, sila yung mga naghahanap, sila yung mga bukas puso.
Kaya sila ang nakakaranas. Number 2 po, depend on God, not on yourself. Meron po ba akong kausap mga kapatid? Sabi po sa Proverbs 3 verse 5 to 6, sa NLT, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. So starting today, magtiwala ka sa Diyos ng buong buhay, buong puso, and do not depend on your own understanding. Don't tell others na alam ko na to, kaya ko to. No. In all your ways, sabi sa Bible, acknowledge Him. In other translation, verse 6, dito sa NLT, seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Amen. Akala mo, alam mo na yung daan. Amen po ba? Pero tandaan mo, amen, maraming daan. Ano sa Tagalog ang 100? 100. Amen. Yung palikong daan, ano sa English? Okay. Mag-ingat ka sa kanan na. Joke lang, joke. That's another thing. Let me continue. To God be the glory. So, seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Amen. May mga decision ka sa buhay. Yung mga taong spirit independent kay Lord, hindi yan nagdi-decide sa sarili nila na walang direksyon ang Panginoon. Are you with me po mga kapatid? Hindi nagtitiwala sa sarili niyang desisyon. Maraming mga tao, ito na, decision ko na ito, final na ito. Hindi po. Amen. Ang mga taong hindi spirit independent kay Lord, nilalagay nila ang lahat sa kamay ng Panginoon because they know that their destination is under the hands of their Creator. And another verse, Psalms 46 verse 5, sa New International Revised Version, sabi po, blessed are those who depend on the God of Jacob for help. Blessed are those who put their hope in the Lord their God. Parapan po natin si Lord. Amen. So tunay nga po pinagpapala. Tunay nga pong masaya yung mga taong nagtitiwala sa Diyos. Tunay nga pong hindi sila nababalisa. Hindi sila natatakot. Hindi sila nangangamba. Yung mga taong may totoong nagtitiwala. Yung dumidepende talaga sa Panginoon. Are you with me po mga kapatid? Napakaalinaw po ng instruction. Na yung mga taong dumidepende sa Panginoon, hindi sa kanilang sarili, sila yung blessed. Kasi pag dumipende ka sa sarili mo at nangyari yung gusto mo, then I tell you mga kapatid, hindi ka blessed kasi at the end of the day, sa storyan ng tagumpay mo, wala ang Diyos. At kapag nagtagumpay ka na hindi mula sa Diyos, hindi ko matatawag na tagumpay. Because yung true success, amen po ba, is kasama si Lord. May mga success na hindi na o-honor, hindi na go-glorify si Lord. Kaya napansin mo, maraming mga tao na puro ako, puro ako, puro ako. Amen po ba? Bakit nangyari yun sa buhay ng tao? Because wala sa storya ng tagumpay nila ang Diyos. Amen po ba? Lahat ng tagumpay ng tao na hindi na-honor at na-glorify si Lord, at the end of the day, that's empty success. That's nothing. Are you with me po mga kapatid? That's nothing. Naalala niyo si King Nebuchadnezzar? He was very successful. Pero nakita ni Daniel na yung kanyang success, hindi niya ina-acknowledge yung success na meron sa kanya mula sa Diyos. Pinaalalahanan na siya ni Daniel, sabi niya, sana po, ang inyong pong panaginip ay huwag mangyari sa inyo. And then, at the end of the day, umangat pa yung tagumpay niya. At habang tinitingnan niya yung kagandahan, yung outcome, yung resulta ng kanyang gawa, ng kanyang paghahari, tiningnan niya yung mga sa paligid niya, napakaganda. At bigla siya nagsalita sa kanyang sarili, sabi niya, napakaganda ng Babylonia.
gawa ng aking kamay, resulta ng aking leadership at pamumuno. At mamaya, bumaba ang anghel at binagsak si Haring Nebuchadnezzar. At naging katulad siya sa isang animal. Animal. Hindi animal. Animal, okay? Katulad sa hirap ng Bisaya, ano? Tulad ng isang hayop na nagkaroon ng kuko, nagkaroon ng buhok, gumapang sa lupa at sabi doon, nakakasimhot siya, hindi yung hindi ng droga. Nakakasimhot siya ng alikabok. Kasi droga sinisimto. Nakakasimhot siya ng alikabok kasi gumagapang siya. At naging Ilocano siya bigla. Vegetarian. Kumakain siya ng mga damo at dahon. Lahat na lang ng dahon, lahat ng talbos. So, yun, binaba siya ng Panginoon. Why? Lahat ng mga hindi spirit sa Lord at hindi dumidepende kay Lord, kung hindi useless ang kanilang success or iha-humble sila ng Lord. Remember, our destiny is under the mighty hands of God. Yeah, we need to remain humble. Katulad ni King David, ina-acknowledge siya lagi si Lord na kung wala ang Lord, wala din po siyang magagawa. Kaya tunay nga pong pinagpala ang mga taong dumidepende sa Panginoon. Sa lahat ng bagay, pagpapalain sila ng Panginoon. Pero meron po akong mga nakitang nagtiwala sa Panginoon. Pero bakit tila hindi sila blessed? Alam niyo po, to depend on God, tingin kayo sa akin, we need to obey God. Are you with me po? Need to obey God. Because once you depend and obey, that is a package. Promise and principle. Ang pangako ng Diyos, siya yung matibay na sandalan. Pag dumepende ka sa Kanya, hindi ka matitinag. Pero ang salita niya, amen po ba, yan yung sagot sa ating pangailangan pag sinunod mo, amen po ba? And then, matibay siyang sandalan, and then sagot siya sa ating pangailangan pag sinunod po natin. Kaya, yung mga totoong dumidepende kay Lord, sumusunod din sila sa salita ng Diyos. Kaya ang buhay po nila ay tunay na pinagpala. Palapakan po natin si Lord. Hallelujah. Sige ba lahat tayo tumayo mga kapatid? Sorry po, nag-extend ako ng little time. Sa verse 3, number 3 po, dwell in Christ continually. Yung pangatlong D po, yung una, desire God above all else. Pangalawa, depend on God, not on yourself. Number 3, dwell in Christ continually. Dwell in Christ continually. Sabi po sa John 15, verse 4 to 6 sa Amplified Classic, sabi po ng ating Panginoon, dwell in me, and I will dwell in you. In short, sabi niya, live in me, and I will live on you. Just as no branch can bear fruit of itself without abiding in being vitally united to the vine, neither can you bear fruit unless you abide in me. Yung stable ka, yung totoong nagdidwell ka kay Lord, kaya lang ang invitation ng Panginoon sa atin, dwell in me. Sabi niya, and I will dwell on you. Si Lord, kung titingnan niyo po yung dalawang lugar na ito, parang yung parehong dwelling place, nagtagpo. Amen po ba? Si Lord yung eternal na dwelling place na pag nagtiwala ka sa Panginoon, amen po ba? Then pagkakatiwalaan ka ng Panginoon. Ang gusto ng Lord, sa Kanya ka, parang tingnan niyo si David. Nung una, sabi niya, gusto ko mag-dwell sa temple, sa presensya mo. Amen po ba? Gusto ko maranasan lagi ang presensya mo. At sa panahon natin ngayon, after the death and the resurrection of our Lord Jesus Christ, ang pangako na ng Panginoon, sabi niya, tingnan niyo sabi niya, nire-reveal ng Lord na tayo din naman dwelling place. Tahanan, tirahan niya tayo. Sabi sa Bible, we are the temple of God. So gusto ni Lord, manahan din sa atin. Kasi gusto ng Diyos, habang nabubuhay ka, manahan din siya sa'yo. Kasi ang gusto ng Diyos, habang nandito ka sa lupa, magbunga ka, amen po ba, ng pagbubunga na mula sa Kanya. Kaya dapat desperate tayo na mag-dwell kay Lord
Pero si Lord, gusto rin niya na mag-dwell sa atin. But unless we welcome Him, we invite Him sa buhay natin, He cannot dwell inside of us. Sabi ni Lord, live in me and I will live on you. Kung titingnan nyo, gusto ni Lord magtagpo, mag-combine, mag-connect. Sapagkat sabi niya, katulad ng sanga, kapag hiwalay sa puno ng ubas, wala siyang magagawa. Hindi siya magbubunga. Kaya nga sabi sa verse 5, I am the vine and you are the branches. Whoever lives in me and I in him bears much abundant fruit. Ang tanong ko po, where's the fruit? Where's the result of your abiding? Where's the result of your dwelling? But the problem is, maybe marami tayong knowledge na natatanggap. Maybe religiously we practice. But the truth about being a person that dwells in God, ito ang hinahanap sa atin ng Panginoon. Yung totohanan na relasyon na talagang hindi ka lang desperate, hindi ka lang dependent kapag may need ka. Kundi daily sa buhay mo talagang nakadwell ka sa Lord. At ito ang amazing sa buhay natin. Amen po ba? Si Lord dapat po andyan nakatira din sa loob natin. Sapagkat sabi niya, however, apart from me. Ang ibig sabihin ng however, apart from me, kung hindi tayo dependent kay Lord, hindi si Lord nagdwell sa atin, cut off. Sabi niya, from vital union with me, you can do nothing. So ang ating Panginoon Jesucristo, hindi lang siya basta anak ng Diyos. At hindi natin siya tinuturo na tao lang siya. Because kung tao lang siya, wala siyang maitutulong sa atin. Pero bakit sinabi dito, apart from Him, we are nothing. Kasi totoo po, kung hindi natin tinanggap si Christ, ang ating Panginoon Jesucristo as Lord and Savior, then we are unsaved. At pag nag-disconnect tayo sa Kanya, ano po ang nangyayari? Sabi sa verse 6, if a person does not dwell in me, tingnan niyo po yung warning. Merong warning po. If a person does not dwell in me, sabi ng Lord, he is thrown out like a broken off branch. Napansin nyo kanina yung unang verse natin? Sabi ni King, balikan ko lang yung unang verse natin ha, para maintindihan niyo po ito. Yung Psalms 31 verse 14, sabi ni King David, I'm desperate, Lord, I throw myself upon you, for you alone are my God. Pagdating dito sa pinakadulo ng verse natin, mayroong reminder. Sabi niya, if a person does not dwell in me, sabi niya, he is thrown out like a broken off branch. Ano po ang mangyayari kapag ang isang sanga na putol sa puno, humiwalay sa puno, ano po ang mangyayari sa kanya? Yung word na thrown, tingin kayo sa akin, kaya ka nakakaangat ngayon dahil sa puno. Kaya gumaganda ang buhay mo ngayon dahil sa kamay ng Diyos. Pwede mo palapan muna natin. Can we give the best clap offering sa Lord? Kaya kung ayaw mong mahulog, huwag kang magyabang, huwag kang magmataas. Kasi baka masyado nang mataas ang pagkataas sa iyo ng Panginoon, delikado pagkabitawan ka niya, mataas yung pahuhulugan mo. Are you with me po mga kapatid? Are you with me po? Kaya ang danger ng promotion, pag nagmataas ka, masakit. Kasi mataas ang kalalagpakan ng isang tao. Katulad ni Lucifer, di ba? Grabe, he was promoted as a prince cherub. Grabe, nagdepende sa sarili niya. Ano pa? Hindi na desperate kay Lord. Ano pa? Nag-rebuild din na kay Lord. Nag-rebuild din na sa kasamahan niya. Nang hila pa ng kasamahan. At sabi doon, lumagapak siya mula sa kaitasan patungo sa Sheol, sa kailalayman. Ang buhay ng tao, sinasabi po dito, na itatapon. Kasi parang ganito nga naman, yung puno nasa taas. So once you disconnect, lalagapak ka talaga. At habang matagal ka dong lumagapak, and you no longer decide to become desperate, independent, or to reconnect with God, sabi doon, little by little, you withers. Hindi naman biglaan agad na nag-wither ka na agad, na parang tuyo na agad ang
Meron pa naman. Kasi nai-enjoy mo pa yung blessing na nakuha mo. Andyan pa, may mga tao pang may kampi-kampi pa sa'yo. Amen po ba? May mga inaasa-asahan ka pa. Pero at little by little, you withers. Tila nawawalan na ako ng joy. Tila nawawalan na ako ng peace. Tila yung success na hinahanap ko parang nawawala na. Tila dapat yung destination na patutunguhan ko parang malabo na mangyari. Because we are no longer dwell in God. We're no longer connected sa Diyos na siyang may hawak ng ating destination at tutulong sa ating direksyon. At sabi po, ano kasunod? Nag-wither siya. Such branches are gathered up and thrown into the fire and they are burned. Yung mga ganun na po na disconnected, ang kanilang direction ay papunta sa pugon o papunta sa sunugan, susunugin sila. In short po, ang mga dumidepende sa sarili at hindi depende sa Lord, nauuwi sa death and then nagdadry ang kanila pong life. Tingnan mo yung katabi mo kung kumusta siya. Amen. Kaya yan masigla, kaya yan buhay na buhay. Amen po ba? Because in our conclusion, daily, be desperate, independent on God. Kung totoo ito sa iyo at sa akin na araw-araw ikaw at ako, totoong dependent and desperate ka sa Panginoon, amen, the source will sustain you. Kung totoong desperate and dependent ka sa Lord, the source will supply your life. Kung totoong dependent and desperate ka kay Lord, the Savior preserve your salvation. Palapan po natin si Lord. To God be the glory. So, I hope and pray po na sa buhay po natin, amen, sa mga nagninegosyo, huwag kayong magdepende sa inyong negosyo. Kasi yung nakita niyo po, yung nangyari sa Gensan, siguro yung iba, maagang pumapasok, sorry po, but I wanted to tell this, maagang pumapasok doon sa Jollibee. Tapos ngayon, wala na silang pinapasukan na Jollibee kasi hope and pray na ligtas lahat na nagtrabaho doon. Bumagsak yung Jollibee. Amen. Maraming mga tao din umaasa sa ating mga political leaders, pero ngayon, pangako na lang pero walang natatamasang pag-asa. Amen. Kung may tao mang nangako sa iyo, yun po ba? Huwag doon ang tuon ng pag-iisip at puso mo. Amen. Kung ayaw mong mabigo at masaktan, umasa ka 200% sa Panginoon. Amen? Are you following po mga kapatid? Hello? Kasi si Lord kaya kanyang i-sustain, i-supply, i-support, kaya kanyang i-save ng Lord. Ano sabi sa Bible? Cursed is the man who trusts mere human. But those who trust in the Lord, amen po ba? Those who remain in the Lord, those who are dependent and desperate on the Lord. Sabi po doon, they are like a tree planted on the water. Sila yung nagpo-flourish, sila yung nagiging fruitful. They're like a person na sila yung bold at nabibuild up at nagbe-bear ng good fruit. Kaya asahan niyo po, be grateful, be thankful sa mga taong ginagamit ng Lord sa buhay natin. But always give God the glory because He is the source and He give you the resource. Palapan po natin si Lord. And He will defend all the things. Let us pray po. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Let us pray. Taas po natin ating mga kamay. Hallelujah. Simula ngayon, magkaroon tayo po ng divine devotion sa Panginoon. Starting tonight, daily, and become more desperate and dependent on God. I desire God alone. I depend on Him. And I dwell on Christ continually habang ako nabubuhay, habang ako umuunlad, lumalago. Everything na meron ako
I always acknowledge na mula sa Panginoon. And I give Him glory. Salamat, Panginoon, sa kalagitnaan ng linggong ito. Lord, I never depend on my knowledge, but I always depend on your scriptures. Sa inyo pong salita at revelation. This is what we need for the nation. This is what we need even sa first world country, second, third world country, even the country that experiencing devastation, division, or discouragement and disappointment. Lord, you are our joy, you are our hope. Higit sa lahat, Panginoon, apart from you, we are nothing. That truly, 200%, we are all dependent on you. Salamat, Panginoon. Muli, iparanas mo po ang inyong presensya sa buhay ng bawat isa. Ang inyong pong provision, ang inyong pong protection, ang inyong pong power. Give us such divine privilege, Lord, promotion sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Maayos sa trabaho, hanap buhay. Especially, Lord, peace. Na hindi po manakaw yung aming kapayapaan sa likod ng aming pong mga negatibong nakikita, napapakinggan. Lord, I pray for your peace that surpasses understanding. Remain in our heart, Lord. And as you said to your word, that peace be still and know that I'm God. Yes, Lord, in the midst of storm, in the midst of trial, in the midst of it, Lord, we triumph and you sanctify us because we are all your sons and daughters. Salamat, O Diyos. Thank you, Jesus. Salamat. Pwede ba taas natin open hands yung ating pong mga kamay? And I'd like to, the Lord touches me to declare this blessing sa ating pong lahat. Whether you're watching online or you're inside the church, receive this blessing, this fresh blessing every day, this Aaronic blessing. Hallelujah. Thank you, Lord, for your words. May the Lord bless you and keep you and make His face shine upon you and be gracious unto you. And God give you abundant peace. As you rest tonight, as you wake up tomorrow, remain this spirit independent on God, and God will in charge sa inyo pong buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Can we give the best clap offering sa Lord? To God be the glory po. Maraming salamat sa inyong tuloy na pag-work sa church, sa gawain ng Panginoon, at pagsubaybay online. See you po sa susunod nating live streaming sa Sunday. Good night and God bless po. Bye. Yan, thank you po, Pastor, si Yusun po. At muli, salamat po sa ating mga kapatid online na nag-join sa ating pong midweek service. Yan, at God bless you po sa inyo lahat. At tayo po lahat ay tumayo. At tayo po igalaw sa ating pagbibigyan. Amen. So, isa rin po ito ng susi ng ating pong pagtatagumpay, pagpapala na nakaloob po ng ating Panginoon. At kung kayo po yung magsisend ng inyong telephone offering, yan po sa Gcash number na nakalagay po sa ating pong TV screen yan. Muli, maraming salamat, Pastor. Si Yusun po. Yan. Amen. 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 Hallelujah. So, tayo po lahat ay manatili na tayo yung maraming ginagawa. Thank you, Sister Alta. At inayaman ko po si Brother Nico na tayo po pray ng ating pong telephone offering and sa closing prayer natin po. Sige po mga kapatid, tayo yung manalangin at tumulong sa ating Diyos. Hallelujah, hallelujah, Jesus, Lord. Thank you, Father, for your amazing word. Thank you for revelation. And salamat, Panginoon, sa buhay, Panginoon, na nagbagi ang salita ng nagkasalita, Panginoon, sa buhay ng Pastor June, Panginoon, Lord. And salamat sa salita, Panginoon, na tunay nga, Panginoon, pag kami wala sa iyo, wala pa kami magagawa, Panginoon. Pag di kami nagbubunga, Panginoon. Hallelujah, Lord. And salamat, Panginoon, sa mga buhay at nagkaloob, Panginoon, Lord. Pagpalayo ng bawat isa, buhay ng bawat isa, ang pala ng online,
ipinagkakatiwala ko, Panginoon, sa iyo ang kaloob na ito, Panginoon. And ingatan mo, Panginoon, patuloy ang buhay ng bawat isa, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang siyang protekta, Panginoon, ikaw ang magbalot ng banal ng dugo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. May your Holy Spirit, Panginoon, may your presence, Panginoon, ang patuloy na manahan sa aming buhay, Panginoon. Lord, patuloy na maghari ang kapayapaan, ang pagmamahal sa buhay at sa lugar na to, Panginoon. Lord, pansamantala po kami maghihiwalay, Panginoon, patuloy mong samahan ang bawat isa, Panginoon, sapagkat wala po kami magagawa kung wala ka sa aming buhay, Panginoon. Patuloy mong ingatan, Panginoon, patuloy mong pagkaisahin ang buhay ng bawat isa, Panginoon. And patuloy mo po kaming gamitin sa iyong kaharian, Panginoon. Lord, patuloy ka namin papurihin, patuloy ka namin sasambahin, patuloy ka namin dadakilain, itataas, Panginoon. We love you, Jesus. We love you, Lord, forever and ever. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Brother Nico. Ayan po, see you po ulit sa atin sa next Sunday. God bless you po and good night. Shalom po at sa inyo pong lahat. God bless you po and shalom po. Good night po.